Nakita sa CCTV ang pagsalpok ng isang kotse sa isang convenience store sa Quezon City. 2 customer na kumakain lang noon ang humagis. Lumabas sa investigasyon na imbis na preno ay silinyador ang naapakan ng driver ng kotse. Kaya ang payo ng mga pulis sa mga nagmamaneho, maging maingat at maging alisto. Nakatutok si JP Soriano. Walang kamalay-malay ang 2 customer na kumakain lang sa 7-Eleven store na ito sa kanto ng EDSA at Quezon Avenue na mauuwi sa aksidente ang simple at tahimik nilang pag-upo sa loob ng tindahan. Bigla kasing bumangga at lumusod sa loob ng convenience store ang isang kotseng pasado alas 12:30 kanina. Sa lakas ng pagbangga, tumilapon ang 2 customer. Mabilis na nakatayo ang 2 bagaman nagtamo ng mga sugat sa paa at tuhod ayon sa pulisya. Agad ding isinugod sa East Avenue Medical Center ang mga biktimang nakilalang sina Mark Anthony Macabasag at John Galito Rebanbosa kung saan sila ginamot at in-x-ray. Wasak at basag ang malaking bahagi ng salaming dingding ng convenience store at nagkasira-sira ang lamesa at malaking bahagi ng tindahan. Ayon sa ilang saksi at tauhan ng store, galing ng EDSA ang sasakyan. Saglit itong huminto at ilang sandali lang matapos, bigla na nga itong pumasok sa gilid ng tindahan. Nakakit dyan, nakaliko, namatay yung makina niya dyan, so in-start niya ulit. Okay. Pag-start niya ulit, yun na, parang napakan niya yata maigi yung silinyador hanggang sa tumama na lang siya rito. Sa QCPD Traffic Police Station 10, kinuna ng salaysay ang driver na kinilalang si Carissa Elora Picson, anak ng sportscaster na si Ed Picson. Tumanggi sila magbigay ng panayam sa harap ng kamera pero nanindigang aksidente lang ang nangyari at sasagutin nila ang gastusin ng mga nasugatan at ng tindahan. Ayon sa traffic police, sinabi raw ng nagmamaneho na may bigla raw tumawid na tao sa harapan niya kaya siya napahinto. Pagbitaw niya ulit, siguro yung clutch na ano niya raw, nabitaw niya kaagad. Then ikot niya yung manibela padiretso sa 7-Eleven, yung diretso na bangga sa pinaka-wall ng 7-Eleven. Ayon sa traffic police, sa ngayon, wala pang reklamong isinasampa ang 2 biktima at ang convenience store kay Picson. Maayos naman daw ang lisensya ng driver at wala naman daw itong dating record. Ano ho ba yung possible violations po ng driver po dito? Reckless imprudence resulting to damage to property with physical injury. Ang pamunuan ng 7-Eleven tutulungan daw ang mga nasugatang biktima at makikipag-ugnayan sila sa otoridad para sa mga impormasyong kakailanganin nila sa investigasyon. Sa uli, sabi ng traffic police, dapat maging maingat at alisto sa pagmamaneho. Sa mga nagmamaneho, importante na laging alerto at siguruhing sapat na ang kaalamang magmaneho bago sumabak sa kalsada. JP Soriano, nakatutok 24 oras.